Ang katahimikan. Iyon ang unang sumalubong kay Roberto de la Peña pagpasok niya sa malaking pinto ng kanilang mansyon. Isang katahimikan na hindi normal. Isang katahimikan na malamig at mabigat. Karaniwan, ang maririnig niya ay ang masayang sigawan ng kanyang tatlong anak na babae, sina Sofia, Laura at ang bunso, si Marina, na sasalubong sa kanya ng yakap. Ngunit ngayon, wala. Ang sumunod na napansin niya ay ang gulo. Nakataob ang isang mamahaling florera sa sahig, basag at nagkalat ang mga piraso. Ang mga una ng sofa ay nasa iba't ibang sulok ng sala. May mga laruan na nakakalat, ngunit hindi ito ang karaniwang gulo ng paglalaro. Ito ay gulo na parang dinaanan ng isang bagyo. Mariana? Tawag ni Roberto. Ang kanyang boses ay nag-echo sa loob ng malawak na bahay. Mga anak? Papa's home. Walang sumasagot. Isang kaba ang unti-unting gumapang sa kanyang dibdib. Kakauwi niya lang mula sa isang linggong business trip sa Singapore. Pagod siya at gusto na lang niyang mayakap ang kanyang pamilya. Pero ano itong nadatnan niya? Naglakad siya papasok. Bawat hakbang ay mas lalong nagpapabigat sa kanyang pakiramdam. Pinasok niya ang kusina, ang dining area, ang family room. Walang tao. Ang mga ilaw ay nakabukas, pero ang bahay ay parang walang buhay. Bumalik siya sa sala, at doon, sa ibabaw ng kanilang grand piano, may nakita siyang isang piraso ng papel. Isang sulat. Kinakabahan niyang kinuha ito. Sulat kamay ito ni Mariana, ang kanyang asawa. Maikli lang ang nakasulat. "Huwag mo na akong hanapin. Magmumungha ako sa gubat." Napatawa si Roberto. Isang tawang walang saya. Isang tawang puno ng pagkalito. Anong kalokohan to? Bulong niya sa sarili. Magmumungha? Sa gubat? Si Mariana? Ang asawa niya na hindi kayang mabuhay ng walang aircon at weekly spa appointments, imposible. Ito ay isang masamang biro. Siguro ay may sorpresa sila para sa kanya. Siguro ay nagtatago lang sila. Mariana, tama na ang birong to. Hindi nakakatuwa. Sigaw niya, umaasang may lalabas na tatawa mula sa isang sulok. Pero ang tanging sumagot sa kanya ay ang katahimikan. At bigla, nag-ring ang kanyang cellphone. Isang pamilyar na numero. Ang landline ng kanilang bahay. Pero paanong? Nanginginig niyang sinagot ito. Hello? Sir Roberto? Sir? Boses iyon ng kanilang kasambahay na si Yaya Melds. Humihikbi at halos hindi makapagsalita sa telepono. Siya ang pinagbilinan nilang umuwi muna sa probinsya habang nasa Singapore si Roberto at habang magbabakasyon daw si Mariana kasama ang mga bata. Yaya Melds, anong nangyayari? Nasaan kayo? Nasaan si Mariana at ang mga bata? Sunod-sunod na tanong ni Roberto. Sir, tumawag po sa akin si Manang Celia, yung naglalabada sa kabilang kanto. May kumakalat na chismis, sir. Anong chismis? Diretsuhin mo ako. Sigaw ni Roberto. Nararamdaman ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Sabi po ni Manang Celia, nakita daw po si Ma'am Mariana kaninang umaga, kasama ang mga bata, sa isang eskinita sa Tondo. Napatigil sa paghinga si Roberto. Tondo? Anong gagawin nila doon? Tapos iniwan daw po ni Ma'am ang mga bata doon, sir. Lalong lumakas ang iyak ni Yaya Melds. May bilin daw po si Ma'am sa mga bata. Ang papa ninyo ay isa ng cosmic billionaire. Hindi na siya babalik sa Earth. Sir, hindi ko po maintindihan. Ano pong nangyayari? Binitawan ni Roberto ang cellphone. Nabagsak ito sa sahig. Ngunit hindi niya alintana ang ingay. Ang mga salita ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Iniwan ang mga bata. Cosmic billionaire. Isang galit na hindi niya pa naramdaman. Sa buong buhay niya ang biglang sumiklab sa loob niya. Walang pag-aalinlangan. Tumakbo siya palabas, sumakay sa kanyang kotse at pinaharurot ito paalis ng subdivision.
Hindi niya alam kung saan eksakto sa tondo, pero kailangan niyang mahanap ang kanyang mga anak. Ang biyahe ay malabo sa kanyang alaala. Ang tanging nasa isip niya ay ang mga mukha ng kanyang mga anak. Si Sofia, ang kanyang matapang na panganay. Si Laura, ang kanyang mahiyain na gitna. At si Marina, ang kanyang munting prinsesa. Nang marating niya ang lugar na sinabi ni Yaya Melds, bumaba siya at nagtanong-tanong sa mga tao. Mayroong nakakilala sa deskripsyon ng isang magandang babae na may kasamang 3 batang umiiyak. Itinuro nila siya sa isang madilim at maruming eskinita. At doon, sa tabi ng mga basurahan at nanlilimahid na pader, nakita niya ito. Isang malaking cardboard box. Nakasulat sa gilid nito, gamit ang isang itim na marker, ang mga salitang, "Bahay namin." Dahan-dahan siyang lumapit. Ang puso niya ay parang pinipiga. Sumilip siya sa loob ng kahon at doon, magkakayakap, nanginginig sa takot. Ang kanyang 3 anak. Ang kanilang mga damit ay marumi na. Ang kanilang mga mukha ay puno ng bahid ng luha. Nang makita siya, ang kanilang mga mata ay lumaki sa gulat at takot. Walang nagsalita. Dahan-dahang lumuhod si Roberto sa maruming semento. Inilahad niya ang kanyang mga kamay. "Mga anak," bulong niya, ang kanyang boses ay basag. "Si Papa to. Uuwi na tayo." Si Sofia ang panganay, ang unang gumalaw. Tumakbo ito at yumakap sa kanya ng mahigpit, humahagulgol sa kanyang balikat. Sumunod si Laura. Binuhat ni Roberto ang bunso niyang si Marina, na nakasubsob lang ang mukha sa kanyang leeg. Binuhat niya ang 3, pabalik sa kanyang kotse, walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang kanilang mga hikbi. Pinaupo niya sila sa likod, kinumutan, at nagsimulang magmaneho pa uwi. Sa mansyon, habang pinapaliguan niya si Marina, ang bunso, sa kanilang malaking bathtub, bigla itong nagsalita. Ang boses nito ay mahina, halos isang bulong. "Papa," sabi nito habang nakatingin sa mga bula. "Yes, baby," malambing na sagot ni Roberto, pinipigilan ang sariling luha. Tumingala ito sa kanya. Ang mga mata nitong puno ng inosenteng pagkalito. "Papa, totoo po bang isa na kayong cosmic billionaire at hindi na kayo babalik sa Earth?" Ang tanong na yon ay parang isang punyal na bumaon ng malalim sa puso ni Roberto. Cosmic billionaire. Kahit ang salita ay lasang-lason sa kanyang bibig. Paano nagawa ni Mariana na isaksak ang ganitong klaseng kasinungalingan sa isip ng kanilang mga anak? Hinaplos niya ang basang buhok ni Marina. "Hindi totoo yun, baby." Pilit niyang pinatatag ang kanyang boses. "Si Papa ay nandito lang. Palaging nandito para sa inyo. Okay?" Tumangulang ang bata, ngunit nakita ni Roberto ang pagdududa na natira sa mga mata nito. Isang sugat na hindi kayang hilumin ng isang simpleng yakap. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking dagok sa realidad para kay Roberto. Siya, si Roberto de la Peña, ang CEO na kayang magpatakbo ng isang kumpanyang may libo-libong empleyado, ay hindi alam kung paano magluto ng matinong almusal. Ang unang sinubukan niyang fried rice ay nasunog. Ang hotdog ay halos naging uliing. "Papa, I don't like it," sabi ni Laura. Tinutusok-tusok ang itim na hotdog gamit ang tinidor. "Pasensya na, anak," sabi na lang ni Roberto. Pakiramdam niya ay siya ang pinakawalang kwentang ama sa buong mundo. Ang pinakamahirap ay ang umaga, bago pumasok sa eskwela. Ang pagsusuklay ng buhok. "Aray, Papa!" "Dahan-dahan naman," reklamo ni Sofia habang pilit tinatanggal ni Roberto ang buhol sa mamahabang buhok nito. Sorry, bibi mo," sabi niya. Pero lalo lang humihigpit ang buhol sa bawat suklay niya. Napabuntong hininga na lang siya at tinitigan ang sarili sa salamin. Ang dating makisig na CEO ay mukhang gusgusin. May malalaking eye bags at amoy sunog na kanin. Nasa ganito siyang kalagayan
gulong-gulo at pagod, nang tumawag ang security guard mula sa gate. Sir Roberto, may isang babae po dito. Nagpupumilit na makapasok. Alona daw po ang pangalan. Kaibigan daw po ni Ma'am Mariana. Kumunot ang noo ni Roberto. Si Alona, ang best friend ni Mariana. Papasukin mo. Maikli niyang sagot. Isang bagong klase ng galit ang nagsimulang umusbong sa loob niya. Baka may alam ito. O baka kasabwat pa ito sa kalokohan ni Mariana. Pinaupo niya ang mga bata sa harap ng TV at naghintay sa sala. Ilang sandali lang, pumasok si Alona. Malayo sa babaeng huli niyang nakita sa isang party. Ngayon, ang buhok niya ay magulo. Ang kanyang mga mata ay namumugto. At bakas sa kanyang muka ang ilang araw na walang tulog. Roberto, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Tinitigan siya ni Roberto ng malamig. Nasaan si Mariana? Napayuko si Alona. Hindi ko alam, pero kailangan nating mag-usap. Kailangan mong malaman ang totoo. Ang totoo? Tumawa si Roberto ng mapakla. Ang totoo ay iniwan ng asawa ko ang 3 anak namin sa isang karton sa tondo. Ang totoo ay sinira niya ang isip ng mga anak ko sa mga kwentong wala sa katotohanan. Kasama ka ba dito, Alona? Plinano niyo ba to? Umiling si Alona at mga butil ng luha ang nagsimulang tumulo mula sa kanyang mga mata. Hindi, Roberto, hindi. Wala akong alam. Pero may napapansin na akong kakaiba sa kanya nitong mga nakaraang buwan. Kakaiba? Anong klaseng kakaiba? Kinuha ni Alona ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang may hinahanap dito. Hindi siya masama, Roberto. Hindi niya ito gagawin ng kusa. May nagudyok sa kanya. Ipinakita niya ang screen ng cellphone kay Roberto. Mga screenshots ng text messages nila ni Mariana. Mariana, Bes, kailangan kong i-cleanse ang lahat ng earthly attachments ko para mag-vibrate sa higher frequency. Mariana, ang pamilya ay isang anchor lang sa past life. Kailangan kong palayain sila para sa kanilang spiritual growth. Mariana, I found my true purpose. I am a child of the cosmos. Binasa ni Roberto ang mga mensahe at ang pagkalito niya ay napalitan ng matinding pag-aalala. Ano to? Saan galing to? Isang grupo, Roberto, sabi ni Alona, umiiyak na. Tinatawag nilang emotional detox cult. Sinalihan niya ito mga 3 buwan na ang nakalipas. Noong una, akala ko ay isa lang sa mga bago niyang hobby, pero naging mas malala. Sinabi niya na kailangan daw niyang alisin ang lahat ng negative energy sa buhay niya at para sa kanila, ang pamilya ay negative energy. Napaupo si Roberto. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng mas nakakatakot na kahulugan. Ang sulat, ang pag-alis, ang mga salitang cosmic billionaire. Hindi ito simpleng pag-iwan. Ito ay pag-brainwash. Patawarin mo ako, Roberto. Humagulgol si Alona. Dapat napansin ko agad. Dapat pinigilan ko siya. Pero huli na nang malaman ko kung gaano nakalala. Tumayo si Roberto. Ang galit niya kay Mariana ay napunta ngayon sa kung sino mang nasa likod ng lahat ng ito. Isang taong nilason ang isip ng kanyang asawa. Sino ang leader nila? Tanong niya. Ang boses ay matigas at puno ng determinasyon. May kinuha si Alona mula sa kanyang bag. Isang calling card. Inabot niya ito kay Roberto. Makintab ang papel at nakasulat sa eleganteng font ang isang pangalan. Ito ang pangalan ng leader nila, Maestro Elio. Tinitigan ni Roberto ang pangalan. Huminga ng malalim si Alona. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit may bahid ng determinasyon. Kailangan nating iligtas si Mariana bago mahuli ang lahat. Nakatayo si Alona sa balcony ng kanyang condo unit. Hawak ang isang malamig na tasa ng kape na kanina pa niya nakalimutang inumin. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya ang mga ilaw ng syudad, kumikinang na parang mga bituin na nahulog sa lupa.
Ngunit para sa kanya, ang bawat ilaw ay isang paalala ng kadilimang bumabalot ngayon sa buhay ng kanyang matalik na kaibigan, Mariana. Napapikit si Alona at isang alaala ang biglang bumalik sa kanya. Malinaw na parang kahapon lang nangyari. 20 taon na sila noon, mga estudyante sa kolehiyo na puno ng pangarap. Nakaupo sila sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya sa campus matapos ang kanilang huling exam. Umiiyak noon si Mariana. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Kagagaling lang niya sa isang masalimuot na breakup sa kanyang first boyfriend, isang lalaking hindi ginawa, kundi saktan at maliitin siya. "Wala akong kwenta, Alona," sabi ni Mariana sa gitna ng kanyang mga hikbi. Siguro nga tama siya. Iiwanan din ako ng lahat sa huli. Hinawakan ni Alona ang mga kamay ng kaibigan. Mahigpit. "Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi totoo yan." "Pero iniwan niya ako." Tinitigan ni Alona si Mariana sa mata. "Nangako ako sa'yo, di ba? Kahit anong mangyari, hinding-hindi kita iiwanan. Palagi kitang sasagipin sa gulo. Palagi." Iyon ang kanilang pangako. Isang pangakong binitiwan sa ilalim ng puno ng akasya, sinilyuhan ng mga luha at isang mahigpit na yakap. Pero minsan, nabigo siya sa pangakong iyon. Noong mga unang taon ng kasal ni Mariana kay Roberto, nakita ni Alona ang unti-unting pagbabago sa kaibigan. Mula sa isang masayahing babae, naging anino na lang siya ng isang abogadong asawa. Laging mag-isa, laging naghihintay. Sinubukan niyang kausapin si Mariana noon, pero laging sinasabi nito, "Okay lang ako, Bes. Busy lang talaga si Roberto." At hinayaan niya. Hinayaan niya dahil akala niya ay ganoon talaga ang buhay may asawa. Ngayon, ang bawat "okay lang ako" ni Mariana ay parang mga tinik na tumutusok sa kanyang konsensya. Ang pagsisisi ay isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Hindi na ngayon, bulong ni Alona sa sarili. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. "This time, I will save you." Binuksan niya ang kanyang laptop. Ang determination ang nagpatigas sa kanyang mga nanginginig na kamay. Hahanapin niya ang Maestro Elio na ito. Wawasakin niya ang kultong sumira sa isip ng kanyang kaibigan. Gumawa siya ng isang pekeng profile sa social media. Aura, isang babaeng nalulumbay na naghahanap ng higher purpose. Hindi nagtagal, nakahanap siya ng mga pribadong grupo at forum na may kinalaman sa emotional detox at cosmic healing. Ang mga pangalan ay magaganda pakinggan, ngunit ang laman ay nakakakilabot. Nagbasa siya ng mga post, ng mga komento. Lahat sila ay may iisang tema. Ang pag-alis ng earthly baggage, trabaho, ari-arian, at higit sa lahat, pamilya. Nakakita siya ng mga testimonial mula sa mga dating miyembro, mga kwento ng manipulasyon at psychological abuse. They make you believe that your family is the source of your pain. They isolate you until Maestro Elio is the only voice you hear. He preys on lonely, wealthy women. He makes them feel special, seen, and then he takes everything from them. Habang nagbabasa, isang post ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang babaeng nagngangalang ex-devotee ang nagpost ng isang babala. "Mag-ingat kayo sa purification center nila sa Tagaytay. It looks like a resort, but it's a prison for the mind." Tagaytay. Mabilis na nag-search si Alona. Ginamit niya ang lahat ng kanyang kaalaman sa online research. At pagkatapos ng isang oras na paghuhukay, nakita niya ito. Isang wellness retreat center na may pangalang Serenity Peak. Ang mga larawan ay nagpapakita ng isang payapang lugar na may malawak na hardin at modernong arkitektura. Ngunit sa mga mata ni Alona, ang lugar ay mukhang isang magandang kulungan. Wala nang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Roberto. "Roberto, si Alona to," sabi niya. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. "May balita ka ba?"
Tanong ni Roberto. Baka sa boses nito ang pag-asa at pagod. Huminga ng malalim si Alona. Alam ko na kung nasaan siya. Narinig niya ang mabilis na paghinga ni Roberto sa kabilang linya. Bago pa man ito makapagsalita, idinugtong ni Alona ang isang bagay na nagpabigat, lalo sa sitwasyon. Isang bagay na nagparamdam sa kanya ng yelo sa kanyang mga ugat. Roberto, may isang bagay pa. Sa mga testimonial na nabasa ko, binabanggit nila ang tungkol sa final ceremony. Final ceremony? Anong ibig sabihin yan? Nanginginig ang boses ni Alona habang sinasabi ang mga salita. Isang ritual kung saan tuluyan na nilang pinuputol ang ugnayan sa kanilang nakaraan ko. Ang daan papuntang Serenity Peak ay paliko-liko at makitid, napapaligiran ng mayayabong na puno na tila nagbabantay sa isang lihim. Tahimik lang si Roberto habang nagmamaneho, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Sa tabi niya, si Alona ay hindi rin nagsasalita. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa labas ng bintana. Ang hangin ng Tagaytay ay malamig. Ngunit sa loob ng sasakyan, ang tensyon ay halos masusunog sa init. Ang kanilang plano ay simple ngunit delikado. Magpapanggap silang isang mag-asawang may problema, naghahanap ng spiritual healing para sagipin ang kanilang pagsasama. Isang kwentong hindi nalalayo sa masakit na katotohanan. Pagdating nila sa isang malaking bakal na gate, isang gwardiya na nakasuot ng puting uniforme ang sumalubong sa kanila. Magandang umaga po. May appointment po ba kayo? Kami ang mag-asawang Reyes, sagot ni Alona. Ginagamit ang pekeng pangalan na inirehistro niya online. May session kami kay Maestro Elio. Binuksan ng gwardiya ang gate. Ang bumungad sa kanila ay hindi isang nakakatakot na lugar, kundi isang paraiso. Ang damo ay perpektong gupit. May mga bulaklak na namumukadkad sa bawat sulok. At sa gitna ng lahat ay isang modernong gusali na gawa sa salamin at kahoy. May mga taong naglalakad-lakad. Lahat ay nakasuot ng puti. Ang kanilang mga mukha ay kalmado at nakangiti. Isang pekeng kapayapaan, isang babae na may malumanay na ngiti ang sumalubong sa kanila. Welcome to Serenity Peak! Ako si Sister Lyra. Halikayo, samahan ko kayo sa inyong orientation. Habang naglalakad sila, pilit na pinapakalma ni Roberto ang kanyang sarili. Ang bawat ngiti, bawat peace be with you na bati sa kanila ng mga miyembro ay parang sampal. Gusto niyang sumigaw, magwala, hanapin ang asawa niya. Pero kailangan niyang magtimpi. Para kay Mariana, para sa kanilang mga anak. Itinuro ni Sister Lyra ang isang malawak na hardin. Diyan po nagkakaroon ng communing with nature ang ating mga kapatid. Isang paraan upang alisin ang mga toxic energy ng syudad. At sa hardin na yon, nakita siya ni Roberto. Si Mariana. Nakasuot din ito ng puti. Nakalugay ang kanyang mahabang buhok. Dahan-dahan siyang nagdidilig ng mga halaman. Isang maliit at payapang napangiti ang nasa kanyang mga labi. Napakaganda niya pa rin. Ngunit nang tumingin siya sa kanilang direksyon, nakita ni Roberto ang kanyang mga mata. Walang laman. Walang emosyon. Parang mga mata ng isang manika. Hindi siya ang Mariana na asawa niya. Hindi siya ang ina ng kanyang mga anak. Mariana, bulong ni Roberto, akmang hahakbang. Mabilis siyang pinigilan ni Alona, isang mahigpit na hawak sa braso. Huwag, Roberto. Baka mabuking tayo. Napatigil si Roberto. Ang kanyang puso ay dinudurog. Ang asawa niya ay nasa harapan na niya. Ilang metro na lang ang layo. Pero parang isang pader na hindi niya kayang sirain ang nakapagitan sa kanila. Dinala sila ni Sister Lyra sa isang maliit na kwarto para sa kanilang intake session. Habang nagsasalita ang babae tungkol sa mga patakaran ng lugar,
Nagdahilan si Alona na kailangan niyang gumamit ng banyo. Ito na ang kanilang pagkakataon. Habang ginugulo ni Alona si Sister Lyra, dahan-dahang lumabas si Roberto pabalik sa direksyon ng hardin. Kailangan niyang subukan. Kailangan niyang makausap si Mariana. Nakita niya itong nakaupo sa isang bench, nakatingin sa kawalan. Lumapit siya. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Mariana? Tawag niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Dahan-dahang lumingon si Mariana. Tinitigan siya nito, ngunit walang bakas ng pagkakilala sa kanyang mga mata. Para siyang tumitingin sa isang estranghero. Sino ka? Tanong nito. Ang boses ay mahinahon at walang emosyon. Ako to, si Roberto, asawa mo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Mariana, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Wala akong asawa. Ang dating pamilya ay isang ilusyon lamang. Isang alaala mula sa nakaraang buhay na kailangan ng palayain. Ano ang sinasabi mo? Sabi ni Roberto, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Paano ang mga anak natin? Si Sofia, si Laura, si Marina? Hinahanap ka na nila. Sa pagbanggit ng mga pangalan, walang nagbago sa mukha ni Mariana. Ang mga kaluluwang iyon ay malaya na mula sa aking karma. Pinalaya ko na sila. Hindi na napigilan ni Roberto ang kanyang sarili. Hinawakan niya ang mga braso ni Mariana. Gumising ka, Mariana. Na-brainwash ka lang nila. Umuwi na tayo. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, dalawang lalaking nakaputi ang mabilis na lumapit at humawak kay Roberto. Sir, bawal po dito ang negative energy. Kailangan na po ninyong umalis. Habang pilit siyang kinakaladkad palayo, nakita niya si Mariana. Tumayo at nagpatuloy sa pagdidilig ng halaman na parang walang nangyari. Dinala si Roberto pabalik sa reception area kung saan naghihintay si Alona. Bakas sa mukha nito ang pag-aalala. Isang gwardiya ang nagbabantay sa kanila. Tila na booking na ang kanilang plano. Ngunit bago sila tuluyang paalisin, nagkaroon ng pagkakataon si Alona. Habang nagkakagulo, mabilis siyang lumihis ng daan at nagkunwaring naghahanap ulit ng banyo. Pumasok siya sa unang bukas na pinto na nakita niya, isang opisina. Walang tao. Mabilis niyang ginala ang kanyang mga mata. Sa ibabaw ng isang mamahaling mesa, may isang folder. At sa ibabaw nito, malinaw niyang nakita ang pangalan. Mariana de la Peña. Nanginginig niyang binuksan ito. Sa loob ay mga papeles, mga resulta ng evaluation, at isang litrato. Isang litrato ni Roberto na kuha mula sa isang magazine feature tungkol sa mga pinakamatagumpay na negosyante sa bansa. Naka-paperclip ito sa isang pahina at sa ilalim ng litrato may isang sulat kamay na nota, isinulat gamit ang pulang tinta. Target acquired, the CEO's Achilles heel. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isipan ni Roberto habang kinakaladkad sila ng mga gwardiya palabas ng Serenity Peak. The CEO's Achilles heel. Hindi ito isang random na kulto. Hindi nagkataon lang na si Mariana ang naging biktima. Ito ay personal. May nakita ako sa opisina, humihingal na sabi ni Alona nang makasakay na sila sa kotse at palayo sa lugar. Ikinuwento niya ang tungkol sa folder, sa litrato, sa nota. Kilala niya ako, sabi ni Roberto. Ang kanyang mga daliri ay namumuti sa higpit ng pagkakahawak sa manibela. Kung sino man ang Maestro Elio na to, kilala niya ako at gusto niya akong saktan. Ang simpleng plano nilang iligtas si Mariana ay naging mas komplikado. Hindi na ito usapin ng pag-uwi sa isang naliligaw na asawa. Ito na ay isang laban sa isang kaaway na maingat na pinlano ang bawat hakbang. Anong gagawin natin? Tanong ni Alona. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Babalik tayo, sabi ni Roberto. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Pero sa pagkakataong ito, hindi tayo magpapanggap. Haharapin ko siya.
Kinagabihan, ginamit ni Roberto ang kanyang mga koneksyon. Ginamit niya ang perang dati ay para lang sa negosyo, para alamin kung sino talaga si Maestro Elio. At hindi nagtagal, isang private investigator ang tumawag sa kanya. Sir, ang totoong pangalan po ni Maestro Elio ay Elio Sandoval, may-ari dati ng Sandoval Tech, isang maliit na startup company. Sandoval, ang pangalan ay parang isang kampanang umalingaw-ngaw sa isipan ni Roberto. Sandoval Tech, naalala niya. Isang maliit na kumpanya na nakalaban niya para sa isang malaking kontrata, 5 taon na ang nakalipas. Isang kumpanya na walang awa niyang winasak sa boardroom. Anong nangyari sa kanya? Tanong ni Roberto. Nalugi po ang kumpanya niya matapos makuha ng De La Peña Corp ang kontrata. Nag-file ng bankruptcy, nawala sa sirkulasyon. Ang huling balita ay nagkaroon daw po siya ng matinding depresyon. Ngayon, malinaw na ang lahat. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagkabit-kabit. Ang paghihiganti. Iyon ang motibo. Kinabukasan, bumalik si Roberto sa Serenity Peak, mag-isa. Sinabi niya kay Alona na manatili kasama ng mga bata. Ito ay laban niya. Nag-iwan siya ng malaking donasyon sa gate, sapat para makuha ang atensyon ng kung sino man ang namamahala. Sinabi niyang gusto niya ng isang private consultation kay Maestro Elio. At gumana ito. Dinala siya sa isang malaki at marangyang opisina na tanaw ang buong hardin. Maya-maya pa, bumukas ang pinto at isang lalaking nakasuot ng puting linen suit ang pumasok. Nakatalikod ito sa kanya, nakatingin sa bintana. Welcome, sabi ng lalaki. Ang boses ay kalmado at may awtoridad. Marami akong naririnig tungkol sa mga Reyes. Isang mag-asawang desperadong sagipin ang kanilang pagsasama. Hindi sumagot si Roberto. Naghintay lang siya. Alam mo, ang pinakamalaking lason sa isang relasyon, pagpapatuloy ng lalaki, ay ang ambisyon. Lalo na kung ang ambisyon ng isa ay sumisira sa kaluluwa ng kabila. Dahan-dahan, humarap ang lalaki. Ang kanyang mukha ay mas matanda. Mayroon na siyang balbas, ngunit ang mga mata. Ang mga matang yon na puno ng talino at ngayon, ng pagkasuklam, kilalang-kilala ni Roberto. Si Elio Sandoval, isang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Elio, isang ngingiting mapang-asar at puno ng tagumpay. Long time no see, Mr. De La Peña. Isang saglit ng katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Ang tensyon ay pwedeng hiwain ng kutsilyo. Dinugtungan ni Elio, ang bawat salita ay may diin. O dapat ko bang sabihing, cosmic billionaire? Sa sandaling iyon, lahat ng galit at sakit na tiniis ni Roberto sa mga nakaraang araw ay sumabog. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang mga salitang iyon, ang kasinungalingang itinanim ni Elio sa isip ng kanyang mga anak ay hindi lang basta salita. Ito ay isang personal na atake. Isang sundang na maingat na pinili para diretsong ibaon sa kanyang puso. Napakuyom ang mga kamao ni Roberto. Sandoval, ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Tumawa si Elio, isang tawang malamig. Pakana? Hindi, Mr. De La Peña. Ito ay pagtutuwid sa tadhana, pagtuturo ng isang leksyon. Anong leksyon? Ang sirain ng pamilya ko? Ang pamilya mo? Lumapit si Elio, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ikaw ang sumira sa pamilya mo, Roberto. Noong mas pinili mo ang pera kaysa sa tao. Noong winasak mo ang lahat ng pinaghirapan ko para lang sa isa pang zero sa iyong bank account. Akala mo ba nakalimutan ko na? Huminga siya ng malalim, tila ninanamnamang sandali. Sinira mo ang kumpanya ko. Bulong ni Elio, ang kanyang boses ay puno ng lason. Kaya sisirain ko ang lahat ng mahalaga sa'yo, simula sa pundasyon nito. Para kay Mariana, ang umaga ay nagsisimula sa tunog ng isang maliit na kampana. Isang hudyat,
para sa kanilang unang sesyon ng pagninilay-nilay. Nakaupo siya sa isang malambot na unan sa loob ng malaking meditation hall, kasama ang iba pang mga kapatid na nakaputi. Pinikit niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, at sinubukang alisin lahat ng laman ng kanyang isip. Ngunit may isang imahe na pilit na bumabalik, isang mukha, ang mukha ni Roberto. Sa kanyang isipan, ang mukha ni Roberto ay madilim, napapaligiran ng mga numero at simbolo ng pera. Ayon kay Maestro Elio, ito ang demonyo ng nakaraan, isang representasyon ng lahat ng negatibong enerhiya na pumipigil sa kanyang kaluluwa na lumipad. Sa tuwing lilitaw ang imaheng ito, inuulit niya ang mantra na itinuro sa kanya. Ako ay malaya, ako ay liwanag, ang nakaraan ay anino lamang. Paulit-ulit, hanggang sa ang mukha ni Roberto ay unti-unting maglaho at mapalitan ng payapang mukha ni Maestro Elio, ang kanyang tagapagligtas. Naaalala pa ni Mariana ang araw na una silang nagkita. Nasa isang art gallery siya noon, mag-isang tinitingnan ang mga obra. Pakiramdam niya ay invisible siya, isang maganang palamuti lang sa braso ng kanyang makapangyarihang asawa. Walang nakakakita sa kanya. Sa tunay na siya, hanggang sa lumapit si Maestro Elio. Mayroon kang mata para sa sining. Sabi nito, ang boses ay malumanay at puno ng init. Isang kaluluwang nakakakita ng kulay sa isang mundong kulay abo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Mariana na may nakakita sa kanya. Hindi bilang si Mrs. De La Peña, kundi bilang siya. Nagsimula sila sa mga simpleng pag-uusap tungkol sa sining, sa musika, sa mga pangarap. Kinuwento ni Mariana ang tungkol sa kanyang pakiramdam na pagiging walang laman, na kahit napapaligiran ng karangyaan, ay may kulang pa rin. Hindi ka nag-iisa, sabi sa kanya ni Elio. Maraming kaluluwa ang nakakulong sa ginintuang hawla. Ang iyong kalungkutan ay hindi kahinaan. Ito ay isang senyales na may mas mataas kang misyon. Ang mga salita ni Elio ay parang tubig sa isang uhaw na halaman. Bawat salita ay kanyang sinisip-sip hanggang sa ito na lang ang tanging katotohanang alam niya. Sinabi ni Elio na ang pagmamahal ni Roberto ay hindi tunay. Ito ay pagmamahal na nakabatay sa pag-aari, sa material na bagay. Isang pagmamahal na unti-unting sumisip-sip ng kanyang cosmic energy at maging ng sa kanyang mga anak. Kailangan mo silang palayain, Mariana, sabi ni Elio sa kanya isang araw habang nakaupo sila sa hardin. Ang pag-alis mo sa kanilang buhay ay hindi pag-iwan. Ito ang pinakadakilang akto ng pagmamahal. Hahayaan mo silang lumago nang wala ang iyong negatibong karma. Naniwala siya dahil mas madaling maniwala sa isang magandang kasinungalingan kaysa harapin ang isang malungkot na katotohanan. Mas madaling isipin na isa siyang bayani na nagsasakripisyo kaysa aminin na isa siyang babaeng nalulumbay at naliligaw ng landas. Kaya ginawa niya ang lahat ng sinabi ni Elio. Iniwan niya ang kanyang mga anak sa isang eskinita, isang simbolikong pag-alis ng kanyang earthly baggage sa isang lugar na energetically dirty. Ang mga salitang cosmic billionaire ay ideya ni Elio, isang paraan daw para putulin ang psychic cord sa pagitan niya at ng kanyang dating pamilya. At ngayon, narito na siya, naghahanda para sa huling hakbang, ang Ceremony of Liberation. Ang seremonya kung saan tuluyan na niyang puputulin ang lahat ng legal at espiritual na koneksyon sa kanyang nakaraan. Masaya siya. O iyon ang sinasabi niya sa sarili. Ito ang tamang gawin. Para sa lahat. Maya-maya, pumasok si Maestro Elio sa kanyang silid. May dala itong isang nangiti at isang folder. Handa ka na ba? Minamahal kong Mariana? Tanong nito. Tumango siya. Handang-handa na po, Maestro. Mabuti. Inilapag ni Elio ang folder sa lamesa at binuksan ito.
Sa loob ay may mga papeles. Oras na para sa huling hakbang, Mariana. Isang legal na dokumento para tuluyan kang mapalaya. Inabot ni Elio sa kanya ang isang ballpen. Tiningnan ni Mariana ang dokumento. Hindi niya ito masyadong binasa. Ang nakita lang niya ay ang mga salitang petition for annulment at sole custody of children. Itinuro ni Elio ang isang linya sa dulo ng papel. Pirmahan mo na. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Mariana ang ballpen. Ito na ang huling sinulid na magkokonekta sa kanya sa dati niyang buhay. Ang pagpirma dito ay ang kanyang tunay na kalayaan. Ang sobre ay dumating sa pamamagitan ng isang courier, opisyal at walang anumang emosyon. Nang buksan ito ni Roberto, ang mga salita sa loob ay parang mga suntok na sunod-sunod na tumama sa kanyang sikmura. Petition for annulment, declaration of nullity of marriage on the grounds of psychological incapacity, at ang pinakamasakit sa lahat, petition for sole custody. Nakalakip sa mga dokumento ang isang sinumpaang salaysay, pirmado ni Mariana. Inilalarawan nito si Roberto bilang isang amang pabaya at malayo sa kanyang mga anak. Isang asawang mas mahal pa ang kanyang kumpanya kaysa sa sariling pamilya. Isang taong emotionally unstable at hindi karapat-dapat na mag-alaga ng mga bata. Lahat ng ito ay kasinungalingan, pero lahat ng ito ay may bahid ng katotohanan. Totoong mas marami siyang oras sa opisina kaysa sa bahay. Totoong madalas niyang namimiss ang mga school event ng mga bata. Totoong ang pagmamahal niya ay madalas niyang idinadaan sa pagbili ng mga laruan at pagbabayad ng tuition. Ginagamit ni Elio Sandoval ang sarili niyang mga pagkukulang laban sa kanya. At si Mariana, sa kanyang estadong na brainwash, ang perpektong testigo. Agad niyang tinawagan ang kanyang abogado, isa sa pinakamagaling sa bansa. Pagkatapos basahin ang mga dokumento, isang mabigat na buntong hininga ang pinakawala ng abogado sa kabilang linya. Roberto, this is bad, sabi nito. Very bad. They are painting you as a cold, absentee father. Ang masama pa, meron silang matibay na testigo, ang sarili mong asawa. Kahit sino mang judge, maniniwala doon. Pero hindi totoo yan. Mahal ko ang mga anak ko. Sigaw ni Roberto. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ang pagmamahal ay hindi sapat sa korte, Roberto. Ang kailangan nila ay ebidensya. Kailangan mong patunayan na ikaw ay isang mabuting ama, isang present na ama. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Roberto sa kanyang leather na upuan sa home office, napapaligiran ng mga tropeyo ng kanyang tagumpay sa negosyo. Ngunit sa sandaling iyon, lahat ng iyon ay walang kwenta. Anong silbi ng pagiging isang bilyonaryo kung maaari namang mawala sa kanya ang kanyang mga anak? Napatingin siya sa labas ng bintana. Nakita niya ang 3 niyang anak na naglalaro sa hardin kasama si Alona. Tumatawa sila, ngunit sa mga tawa nila, mayroon pa ring bakas ng kalungkutan. Isang bagay ang biglang naging malinaw kay Roberto. Ang laban na ito ay hindi mapapanalunan sa loob ng korte. Mapapanalunan ito sa loob ng sarili niyang tahanan. Hindi niya kailangang patunayan sa isang judge na isa siyang mabuting ama. Kailangan niyang patunayan ito sa kanyang mga anak. Kinansela niya ang lahat ng kanyang mga meeting. Tinawagan niya ang kanyang sekretarya at sinabing hindi siya papasok sa opisina hanggang sa matapos ang lahat ng ito. Ang De La Peña Corp ay maaaring maghintay. Ang kanyang mga anak, hindi. Sa unang pagkakataon, siya ang nagluto ng hapunan na hindi nasunog. Nagpatulong siya sa YouTube. Adobo. Ang paborito ni Sofia. Wow, Papa! Ang sarap! Sabi ng panganay. Ang mga mata nito ay kumikinang. Sa unang pagkakataon, umupo siya sa sahig kasama si Laura at naglaro ng dollhouse. Nakinig siya sa mga kwento ni Laura tungkol sa pamilya ng mga manika, kung paano sila kumakain ng sabay-sabay at namamasyal sa parke. At bago matulog, sa unang pagkakataon,
Siya ang nagbasa sa kanila ng kwento. Pinag-agawan pa nila kung anong libro ang babasahin niya. Naupo siya sa gitna ng kama, si Marina sa isang kandungan, si Laura sa kabila, at si Sofia ay nakasandal sa kanyang balikat. Habang nagbabasa, naramdaman niya ang init ng kanilang mga katawan, ang amoy ng kanilang buhok. Naramdaman niya ang pagiging isang ama sa paraang hindi pa niya naramdaman kailanman. Isang hapon, habang abala siya sa pagtulong kay Marina sa kanyang coloring book, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Isang social worker mula sa DSWD para magsagawa ng home visit bilang parte ng custody case. Kinabahan si Roberto, ngunit imbes na magpanggap, naging totoo lang siya. Hinayaan niyang makita ng social worker ang bahay. Medyo magulo dahil sa mga laruan, pero masaya. Hinayaan niyang kausapin nito ang mga bata. "Kumusta naman ang papa ninyo?" tanong ng social worker kay Sofia. Ngumiti si Sofia. "Si papa po, lagi na siyang nandito. Nagluluto po siya para sa amin. At gabi-gabi po, binabasahan niya kami ng kwento bago matulog." Ang mga simpleng salitang yon ay mas matimbang pa kaysa sa kahit anong legal na argumento. Nang paalis na ang social worker, gumaan ang pakiramdam ni Roberto. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. Kinagabihan, habang natutulog na ang mga bata, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Isang nanginginig na boses ng babae ang narinig niya sa kabilang linya. "Hello? Si Sir Roberto de la Peña po ba ito?" "Ako nga." "Sino to?" "Sir, ako po si Ana. Isa po akong dating miyembro ng Serenity Peak. Nakatakas po ako." Napabangon si Roberto. "Anong kailangan mo?" "Sir Roberto, may alam ako na makakatulong sa inyo." Bulong ng babae, tila takot na may makarinig. "May mga recording ako. Mga pag-uusap ni Maestro Elio, mga plano niya." Isang pag-asa ang biglang sumibol sa dibdib ni Roberto. "Pero kailangan ninyong mag-ingat." Dugtong ng babae, ang kanyang boses ay puno ng takot. "Papatayin kayo ni Elio kung malaman niya." Ang tawag na yon ang nagpabago sa lahat. Mula sa pagiging biktima, ngayon ay may hawak na silang armas. Ngunit ito ay isang armas na delikadong gamitin. "Hindi ka pwedeng pumunta ng mag-isa, Roberto," giit ni Alona kinabukasan. "Masyadong mapanganib. Ako na ang pupunta." "Hindi, Alona. Laban ko to. Ako ang kailangan niya," sagot ni Roberto. "Hindi ikaw," matigas na sabi ni Alona. "Ikaw ang target niya. Mas lalo kang mapapahamak. Ako, hindi niya ako kilala. Isa lang akong concerned best friend. Mas madali para sa akin na hindi mapansin." May punto si Alona. Sa huli, pumayag si Roberto. Siya ang nag-ayos ng lahat para sa seguridad, habang si Alona ang haharap sa babaeng nagngangalang Ana. Ang lugar ng kanilang pagkikita ay isang maliit at hindi gaanong mataong coffee shop sa isang sulok ng Quezon City. Gabi. Ang ilaw sa loob ay madilim, perpekto para sa isang lihim na pag-uusap. Umupo si Alona sa isang mesa sa pinakadulo, malapit sa bintana, kung saan tanaw niya ang sinumang papasok. Isang plain na blusa at maong lang ang suot niya. Walang kolorete sa mukha. Mukha siyang ordinaryo. Iyon ang plano. Ilang minuto ang lumipas, isang babaeng payat at mukhang takot ang pumasok. Mga 30 anyos ito, ang kanyang mga mata ay laging gumagala. Tila sinusuri ang buong paligid. Nang magtama ang kanilang paningin, dahan-dahan itong lumapit sa mesa ni Alona. "Ikaw ba si Alona?" Mahinang tanong nito. Tumango si Alona. "Ikaw si Ana. Maupo ka." Nanginginig na umupo si Ana. Ang kanyang mga kamay ay nasa ibabaw ng kandungan. "Salamat sa pagpunta. Natatakot talaga ako." "Ligtas ka dito," tiniyak sa kanya ni Alona. "Ano ang hawak mo para sa amin?" Walang imik na kinuha ni Ana ang isang maliit na USB flash drive
mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang iniabot ito kay Alona. Lahat ng kaya kong kuhanin nandyan. Mga audio recording ng mga meeting niya. Lalo na yung mga usapan nila ng kanyang assistant tungkol sa mga special clients niya. Kasama ba diyan si Mariana de la Peña? Tumango si Ana. Oo, siya ang crown jewel niya, sabi niya. Ang pinakamatamis na paghihiganti. Habang nag-uusap sila, bumalik si Alona sa kotse kung saan naghihintay ang isang laptop. Isinaksak niya ang USB. Ang laman nito ay ilang mga audio files. Pinili niya ang isa na may label na Project Nightingale at pinindot ang play. Ang unang narinig niya ay ang boses ni Elio, puno ng pagmamayabang. Perfect, hindi ba? Ang asawa mismo ang sumisira sa pundasyon ng kanilang pamilya. Hindi niya kailangang gumamit ng bala. Salita lang. Mga salitang pinili para sa isang kaluluwang uhaw sa atensyon. Si Roberto de la Peña, ang great CEO, mapapanood niyang gumuho ang kanyang mundo dahil sa isang bagay na hindi niya kayang bilhin o kontrolin. Narinig ni Alona ang tawa ng isang lalaki, marahil ang assistant. Grabe ka, maestro. Paano mo nalaman na iyon ang magiging kahinaan niya? Lahat tayo may Achilles heel, sagot ni Elio. Ang kay Roberto ay ang kanyang pamilya. Isang pamilyang mahal niya, pero hindi niya alam kung paano alagaan. At si Mariana? Siya ay isang bukas na libro. Ang kailangan lang niya ay isang taong makikinig. At ako ang naging tagapakinig niya. Isang kasuklam-suklam na tawa ang muling umalingaw-ngaw. Pinatay ni Alona ang recording. Ang kanyang dugo ay kumukulo sa galit. Ito na. Ito na ang kanilang bala de kanyon. Bumalik siya sa coffee shop at binigyan ng sobre si Ana. Salamat sa tulong mo. Ito, para makapagsimula ka ulit. Umalis ka na ng syudad. Huwag ka nang lilingon pa. Naluha si Ana. Salamat. Sana mailigtas ninyo siya. Pagkaalis ni Ana, agad na tinawagan ni Alona si Roberto. Nasa akin na. Anong plano? Tanong ni Roberto. Ang Ceremony of Liberation ay bukas ng gabi. Sabi ni Alona, ang kanyang boses ay matatag at puno ng determinasyon. Doon natin siya ibabagsak sa harap ng lahat ng mga taong niloko niya. Nag-hire si Roberto ng isang private security team, mga dating militar na sanay sa mga delikadong operasyon. Ang plano ay simple. Habang nagaganap ang seremonya, hahanap sila ng paraan para i-override ang sound system ng hall at iparinig sa lahat ang recording. Kinagabihan, ang hangin ay mas malamig kaysa karaniwan. Narating ni na Roberto at Alona ang Serenity Peak. Madilim ang paligid, tanging ang mga ilaw mula sa malaking hall ang nagbibigay liwanag. Ang tunog ng isang malumanay na musika ay maririnig mula sa loob. Sinundan nila ang security team sa likurang bahagi ng gusali. Ngunit tila mas humigpit ang seguridad ni Elio. May mga gwardiyang nagpapatrolya sa bawat sulok. Nang makahanap sila ng isang bukas na pinto sa gilid, pumasok sila. Dahan-dahan silang naglakad sa isang madilim na hallway. Sa dulo, may isang siwang sa pinto kung saan tanaw nila ang loob ng hall. Nagsisimula na ang seremonya. Ang entablado ay napapaligiran ng mga puting bulaklak at kandila. At sa gitna, nakatayo si Elio, nakangiti na parang isang santo. Sa tabi niya, nakatayo si Mariana, nakasuot ng isang mahabang puting bestida. Maganda siya, parang isang anghel. Ngunit ang kanyang mga mata ay blanko pa rin. Inabot ni Elio ang mikropono sa kanya. Sabihin mo sa kanila, Mariana, sabi ni Elio. Sabihin mo sa kanila kung paano ka pinalaya ng katotohanan mula sa kadiliman ng iyong nakaraan. Ito na ang sandali. Ngunit nang akmang kikilos na ang team ni Roberto, biglang may mga gwardiyang lumabas mula sa dilim, nakapalibot sa kanila. Isang patibong. Mukhang may mga bisita tayong hindi inaasahan. Narinig nilang sabi ng isang gwardiya sa radyo nito. Lumingon si Alona at Roberto. Ang pinto sa likuran nila
ay biglang nagsara ng malakas. Isang malakas na click ang narinig nila. Nakalock ito. Nasa loob sila ng bitag. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay parang isang hatol. Napalibutan sina Roberto at Alona kasama ang kanilang maliit na security team. Sa loob ng hall, ang seremonya ay nagpapatuloy. Walang kamalay-malay ang mga deboto sa nangyayari sa hallway. Anong gagawin natin? Bulong ni Alona, ang kaba ay gumagapang sa kanyang dibdib. Ngunit si Roberto ay kalmado. Ang takot na naramdaman niya sa mga nakaraang araw ay napalitan na ng isang matigas na determinasyon. Tiningnan niya ang leader ng kanyang security team, isang dating koronel. Isang tango lang ang naging palitan nila ng senyas. Sa isang iglap, kumilos sila. Hindi na ito isang stealth operation. Naging isa itong puwersahang pagpasok. Mabilis na na-neutralize ang team ni Roberto ang mga gwardiya ni Elio. Ang ingay ng kanilang pag-aaway ay natabunan ng malakas na instrumental music mula sa loob. Hanapin ninyo ang sound room, sigaw ni Roberto. Alona, sumama ka sa kanila. Paano ka? Nag-aalalang tanong ni Alona. Kailangan kong makarating kay Mariana, sabi ni Roberto. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa siwang ng pinto. Habang ang team ay nagmamadali papunta sa sound room, si Roberto ay tumakbo papunta sa pinto ng hall. Itinulak niya ito ng buong lakas. Bumukas ito. Ang lahat ng ulo sa loob ay napalingon sa kanya. Ang musika ay biglang humina. Ang atensyon ng lahat ay nasa lalaking biglang pumasok. Gusot ang damit at bakas sa mukha ang determinasyon. Sa entablado, ang ngiti ni Elio ay naglaho, napalitan ng gulat at pagkasuklam. Si Mariana ay napaurong. Ang pagkalito ay nagsimulang mabasa sa kanyang blangkong mukha. Roberto? Bulong ni Mariana. Ang pangalan ay parang isang salitang matagal na niyang hindi nabibigkas. Isang desperadong kaluluwa na hindi matanggap ang katotohanan. Sigaw ni Elio sa mikropono. Sinusubukang bawiin ang kontrol sa sitwasyon. Hulihin ninyo siya. Huwag ninyong hayaang sirain ang kanyang negatibong enerhiya, ang sagradong lugar na ito. Ilang mga lalaking deboto ang tumayo at nagsimulang lumapit kay Roberto. Ngunit bago pa sila makalapit, isang boses ang biglang umalingaw-ngaw mula sa mga speaker sa buong hall. Hindi ito boses ng isang mang-aawit o ng isang instrumento. Ito ang boses ni Elio Sandoval. Perfect, hindi ba? Ang asawa mismo ang sumisira sa pundasyon ng kanilang pamilya. Ang buong hall ay natahimik. Ang lahat ay napatingin sa mga speaker, pagkatapos ay kay Elio na ngayon ay namumutla. Si Roberto de la Peña, ang great CEO, mapapanood niyang gumuho ang kanyang mundo dahil sa isang bagay na hindi niya kayang bilhin o kontrolin. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang pagkalito sa kanilang mga mukha ay napalitan ng pagdududa. Sa entablado, si Mariana ay parang isang estatwang nabibitak. Bawat salita mula sa recording ay parang isang martilyong pumupukpok sa pader na itinayo sa paligid ng kanyang isipan. Si Mariana? Siya ay isang bukas na libro. Ang kailangan lang niya ay isang taong makikinig at ako ang naging tagapakinig niya. Ang kasuklam-suklam na tawa ni Elio mula sa recording ang huling tumatak sa pandinig ng lahat. Sa sandaling iyon, ang spell ay nabasag. Tiningnan ni Mariana si Elio, hindi na bilang isang maestro o tagapagligtas, kundi bilang isang halimaw na nagsuot ng maskara ng kabaitan. Ang lahat ng kasinungalingan, lahat ng manipulasyon ay biglang naging malinaw sa kanya. Pagkatapos, tumingin siya kay Roberto. At sa wakas, nakita niya ito. Ang sakit, ang pag-aalala, ang pagmamahal na pilit niyang iwinaksi sa kanyang isipan. Roberto? Humikbi siya. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang bigat ng kanyang mga nagawa ay biglang bumagsak sa kanya. Ang pag-iwan sa kanyang mga anak. Ang mga masasakit na salitang sinabi niya. Nagsimulang magkagulo ang mga tao. May sumisigaw. May umiiyak. Ang pekeng kapayapaan ng Serenity Peak
ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Hindi pinansin ni Roberto si Elio. Ang kanyang paghihiganti ay hindi na mahalaga. Tumakbo siya paakyat ng entablado, nilampasan ang nagpapanik na si Elio at dumiretso kay Mariana. Sinalo niya ang kanyang asawa bago pa ito bumagsak sa sahig. Niyakap niya ito nang mahigpit habang ito ay humahagulgol sa kanyang dibdib. Tapos na! Bulong ni Roberto sa buhok ni Mariana habang ang mga sirena ng pulis ay nagsimulang marinig sa di kalayuan. Tapos na! Uuwi na tayo! Habang magkayakap sila sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Roberto si Elio na kinakaladkad na ng mga pulis. Ang mukha ng maestro ay hindi na payapa. Ito ay puno ng purong pagkamuhi. Nagkasalubong ang kanilang mga mata. Hindi pa ito tapos, Dela Peña. Sigaw ni Elio habang pinoposas ang kanyang mga kamay. Hindi pa. Ngunit hindi na pinansin ni Roberto ang mga banta. Ang mahalaga lang sa sandaling iyon ay ang babaeng nasa kanyang mga bisig. Ang pundasyon na sinubukang wasakin ni Elio ay nasira, oo, ngunit hindi pa ito tuluyang gumuho. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng iskandalo tungkol sa kulto ni Elio Sandoval ay unti-unti nang humupa, napalitan ng ibang mga balita. Ngunit sa loob ng mansyon ng mga De La Peña, ang proseso ng paghilom ay tahimik na nagpapatuloy araw-araw. Si Elio ay nasa kulungan, nahaharap sa maraming kaso ng estafa at illegal detention. Ang Serenity Peak ay isinara. Ang hustisya, sa mata ng batas, ay naibigay na. Ngunit ang hustisya para sa mga pusong nasugatan ay ibang usapin. Si Mariana ay hindi na umuwi sa mansyon. Pagkatapos ng gabing iyon, kusa siyang pumasok sa isang psychiatric facility para sumailalim sa matinding therapy. Lingid sa kaalaman ng publiko, si Roberto ang gumastos para sa lahat. Isang hapon, habang nag-aalaga ng kanyang mga halaman sa hardin, isang bagong hobby na natutunan niya para pakalmahin ang sarili, isang sulat ang dumating para kay Roberto. Galing ito kay Mariana. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Roberto, walang salita ang kayang maglarawan ng bigat ng pagsisisi na dala-dala ko sa bawat paggising ko. Hindi ko hihilingin ang iyong kapatawaran dahil alam kong wala akong karapatan. Ang hinihiling ko lang ay sana, balang araw, mapatawad mo ako para sa sarili mong kapayapaan. Sa loob ng maraming taon, pakiramdam ko ay isa akong multo sa sarili kong buhay. At nang dumating si Elio, binigyan niya ng pangalan ng multong iyon. Ginamit niya ang kalungkutan ko laban sa akin at sa kahinaan ko, hinayaan ko siya. Nasaktan ko kayo. Nasaktan ko ang mga anak natin. At iyon ang kasalanang habambuhay kong pagbabayaran. Magpagaling ka. Maging masaya kayo. Iyon na lang ang tanging hiling ko. Nagmamahal. Mariana, tinupi ni Roberto ang sulat at isang butil ng luha ang pumatak dito. Ang galit na dati niyang naramdaman ay matagal nang napalitan ng awa at pag-unawa. Makalipas ang 1 linggo, nagkita sila sa isang tahimik na parke. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ulit si Mariana pagkatapos ng therapy. May kulay na ulit ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay may dalang lungkot na marahil ay hindi na mawawala. Nag-usap sila, hindi bilang mag-asawa, kundi bilang 2 taong minsan ay naging parte ng buhay ng isa't isa, 2 taong sinubok ng isang pambihirang unos. Kumusta na sila? Tanong ni Mariana. Ang boses ay mahina, puno ng pag-aalinlangan. Mabuti na sila, sagot ni Roberto. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Si Sofia ay sumali sa soccer team. Si Laura ay laging nananalo sa art contest. At si Marina ay masaya na ulit. Tumulo ang luha sa mga mata ni Mariana. Mga luhang hindi na dahil sa pagkalito, kundi dahil sa pasasalamat. Roberto, patawad. Umiling si Roberto. Pinapatawad na kita, Mariana. Matagal na. Pero hindi na natin maibabalik ang dati. May kinuha siya sa kanyang bulsa
ang kanilang wedding ring. Dahan-dahan niya itong inilagay sa palad ni Mariana. Hindi ito isang akto ng galit o pagtatakwil. Ito ay isang akto ng pagtanggap. Pagtanggap na ang kabanatang yon ng kanilang buhay ay tapos na. Sana mahanap mo ang sarili mo, ang tunay na ikaw, sabi ni Roberto. At sana mahanap mo ang kaligayahang hindi mo kailangang hanapin sa ibang tao. Tumango si Mariana, isinara ang kanyang palad kung nasaan ang singsing. Salamat Roberto, salamat sa lahat. Iyon ang kanilang huling pag-uusap, isang mapayapang pamamaalam. Ang buhay ay nagpatuloy. Si Alona ay naging isang permanenteng parte na ng kanilang buhay. Naging parang isang tita siya sa mga bata, ang laging nagdadala ng tawanan at saya sa bahay tuwing weekend. Ang pagkakaibigan nila ni Roberto ay lumalim. Nabuo mula sa pinagsamahan nilang unos, isang pagkakaibigang nakabatay sa respeto at pag-unawa. Walang anumang romantikong namagitan, tanging isang malinis at tapat na samahan. Isang maaraw na Sabado, abala ang lahat sa mansyon. Ito ang araw ng official launch ng bagong pundasyon ni Roberto. Isang pundasyong binuo niya mula sa abo ng kanyang pinagdaanan. Nakatayo si Roberto sa isang maliit na entablado sa kanyang hardin, sa harap ng mga kaibigan, pamilya, at ilang miyembro ng media. Sa tabi niya, hawak ng kanyang 3 anak na babae, ang isang laso. Maraming salamat sa pagdalo ninyo, panimula ni Roberto. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng kumpiyansa. Hindi ito ang boses ng isang CEO na nag-uulat tungkol sa kita ng kumpanya. Ito ang boses ng isang ama. Sa loob ng maraming taon, pagpapatuloy niya. Sinukat ko ang aking halaga base sa tagumpay ng aking kumpanya. Sa dami ng pera sa aking bangko, akala ko, sapat na yon para maging isang mabuting ama. Pero natutunan ko sa isang napakasakit na paraan na ang pinakamahalagang puhunan na maibibigay natin sa ating mga anak ay hindi pera, kundi oras, ang ating presensya. Tumingin siya sa kanyang mga anak. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Kaya ngayon, buong puso kong inilulunsad ang Bahay Pag-asa Foundation. Isang pundasyon na tutulong sa mga batang iniwan ng kanilang mga magulang dahil sa mga dahilan na mahirap paniwalaan. Ibibigay natin sa kanila hindi lang ang isang ligtas na tahanan, kundi ang presensya ng mga taong magmamahal at makikinig sa kanila. Pagkatapos ng kanyang talumpati, sabay-sabay na ginupit nina Sofia, Laura at Marina ang laso. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa hardin. Habang pinapanood ni Roberto ang kanyang mga anak na nakikipaglaro sa mga unang batang benepisyaryo ng pundasyon, naramdaman niya ang isang kapayapaang hindi pa niya naramdaman kailanman. Marami ang nawala sa kanya. Nawala ang kanyang asawa, ang kanyang paniniwala sa isang perpektong pamilya. Ngunit ang mga nawala ay napalitan. Napalitan ng isang mas malalim na koneksyon sa kanyang mga anak. Napalitan ng isang bagong layunin sa buhay. Lumapit sa kanya si Alona, may dalang 2 baso ng juice. "You did good, Roberto," sabi nito, nakangiti. "We did good," pagtatama ni Roberto at ngumiti rin. Mula sa kinatatayuan nila, pinanood nila ang 3 magkakapatid na tumatakbo sa damuhan. Ang kanilang mga tawa ay sumasabay sa ihip ng hangin. Si Roberto de la Peña ay hindi na isang cosmic billionaire. Hindi na siya isang CEO na malayo sa kanyang pamilya. Siya ay isang ama. At sa wakas, iyon ay higit pa sa sapat. Iyon na ang kanyang bagong simula. Ang kanilang bagong simula.